Mga kapatay, gutom, nagluluto tayo guys ng ating bangus guys, no? Yung ating bangus na binili natin sa, ano guys, ito yung crispy bangus fisherman. Napakasarap nito, ready to fry. So, ayan ang ating bangus, no? So, iluluto pa natin guys yung ating, itong kamatis natin para meron tayong isang malupit na sausawan. So, ayan na guys. So, pag-iwalayin natin to guys kasi nagdikit. Ayaw maalis ng bangus eh, nagdikit sila. So, gusto nila daw ng ganyan. Nagdidikit-dikit talaga. Kasi talaga pang malakasan na dikitan daw gusto nila. Yan. So, pag-iwalayin natin yan. Hinaan ko lang yung apoy guys kasi para hindi siya masunog guys, diba? Yan. Alright. So, nilagay ko yung kamatis guys kasi yan yung gagawin natin sa usawan guys. Yung kamatis. Sinama ko nang dito pinipito ko. Gagawa tayo ng sausawan na may toyo at kamatis ang sarap. So, yan na nga guys. Ito yung ating kamatis guys. Lagyan natin ng suka. Basta lagyan natin ng toyo yan guys. Ito yung suka na meron ng lasa. Yung sukang paumbong pa rin natin. Nilagay natin dyan guys. Gawa muna tayo ng ating sauce. No? So, kuha tayo ng toyo. So, yung ating toyo, lagyan natin ng toyo. So, ito yung magiging sausawan natin, guys. Masarap. Sausawan natin. So, yan. Luin natin yung sauce natin na ginawa. Yan, ganyan. Sarap ng kamatis, di ba? Sarap nito, guys. So, bago tayo kumain guys, kailangan muna natin inumin yung ginger lemon natin guys. Mamaya na tayo kakain. So, yan yung ginger lemon guys. Kailangan muna natin inumin yan bago tayo kumain. Inumin muna natin at tatagay muna tayo yan guys. Tagayan muna natin ang sarili natin guys. So, haluin ko lang. Mainit pa kasi to. So, kailangan natin inumin yan guys para yung mga kinain natin guys, ma-detox tayo. Diba? Bago tayo lumabang ng pangmalakasan. Kailangan muna natin yan. Tumagay guys. So, mainit pa. Hindi na, lamigan. So, yun nga guys, no? Pinalalamig muna natin itong ginger guys. Hindi tayo pwedeng mag-almusal kasi kumain guys na yung ginger natin hindi pa okay. Hindi pa natin naiinom. So, kailangan natin talagang inumin yung ginger guys. Diba? So, yan yung itatagay nating ginger, guys. Magtatagay muna tayo ng ginger. Tagayan muna natin sarili natin sa ginger, guys. Tagay! Kailangan natin itong bagay. Yan, guys. Tatagay muna tayo, guys. Kailangan na natin makainom. So, ang init pa kasi. So, ito yung tagayan ko, guys, no? Ito yung lagayan ko ng ginger. So, inom muna tayo, guys, bago tayo kumain. Ang sarap ng ko gawa ko, guys. Mahagod talaga. Init na, maanghang siya. So, ito kailangan natin siya talaga. So, nararamdaman ko yung hagod niya, guys. Kasi to the maximum level. Ang hanghang. So, salin-salin natin para makuha natin yung sa ilalim. Yan. Grabe, ang hang. Tindi. So, malamang marami na naman tayong
ilalagay nito sa CR guys, sa sobrang anghang nito, sa sobrang effective talaga nito guys. Makapag ano, alam nyo na. So, kailangan natin mainom yung pinakailalim. Anghang, grabe. Yung mahagod na, nararamdaman ko na siya guys. Mahagod na siya. Anghang niya, sobra. Pagkatapos nito, kakain na tayo. Diba? Tsaka tayo kakain. So, nakakatatlo na akong tagay. Grabe, anghang. Kailangan kasi natin to guys. So, panlima na. Konti na lang. Grabe. Tagay muna ng ginger lemon. So, sayang. So, hindi ko na kaya, guys. Hindi na natin kaya. So, kailangan na natin kumain. Ang bilis ng effect niya. Talagang low sugar talaga. Grabe yung effect, guys. Naramdam ko yung effect. Ang sakit. Kailangan na natin kumain, guys. Dali lang, guys. Kailangan na natin kumain, guys. Talagang kasi nalulow sugar na ako. Nalulow sugar ako, guys. Sinadin ko lang yung ulam natin. Kaya na tayo. So guys, kumuha na ako ng kanin. Kasi ito yung sausawan natin. Grabe guys, sobrang tindi. Tindi ng So yan, kakain na tayo. Ang lupit guys, sobra. So ito na yung ating yung ating niluto. Tapos ito yung ating kalaman. Yung ating kamatis. Wala na ako sa hulog guys. Grabe. Kailangan na natin kumain. Low sugar na ako guys. So yan, kakain na tayo guys. Tikman na natin yung ating masarap na bangus. Grabe. So yan. So sasaw natin dito. Sarap nito. Sarap. Papakin ko lang muna tong yung isda kasi kailangan ko nang kumain guys. Medyo nalo-low sugar tayo. Yan. Yung effect kasi talaga ng ginger lemon sobrang tindi talaga guys. Harap. Yun. Tapos ang dami namin pagod talaga kahapon guys. Grabe. As in talagang nahirapan kami sumakay pa uwi. Kasi yung lahat ng dumadaan na bus na dumadaan kahapon guys. Lahat puno. Tapos
Ang dumadaan lang guys, yung mga hindi aircon. Hindi ko naman pwedeng hindi ako sa aircon guys. Sa sobrang init kahapon, nabilad kami sa initan. Kakaantay doon sa bus. Doon sa DAPS. Grabe. Ang tindi nung pagod namin doon. Ang init guys, umuulan, tapos sa araw, umuulan, tapos sa araw. Grabe, ang tindi. Masarap talaga itong binibili ko na yun guys, yung Fisherman. Masarap siya. Iba-ibang klase siya guys. Meron siyang original, meron siyang hot chili, tapos meron siyang inasal guys. Yung inasal hindi ko pa naluluto guys kasi nga matigas. So nilabas ko na nga doon sa freezer guys eh. Para nga maluto. Hindi ko naubos yung ginger lemon. Kasi sobrang gano'n na ako guys eh. Kasi inabot na ako ng gutom. Grabe, sobrang pagod. As in, ang aga ko natulog guys, sobra. As in, 7 o'clock pa lang natulog na ako. Tapos ngayon, nagising nga ako ng 3. Tapos yun, online na ako agad. Diba? Trabaho na agad pagkagising. Tapos yun na nga, sabi ko nga magdi-ginger na ako. Kasi ang dami rin naming nakain talaga kahapon guys. Sobrang dami namin nakain kahapon. So kailangan ko mag-detox syempre. Pero pag uwi ko pa lang naman, pagkakain namin, nag-Jollibee pa kasi kami pag uwi. Para pagdating sa bahay, hindi nakakain, magpapahinga na. Kasi sobrang pagod na namin. So ang ginawa ko, pag uwi ko, minom na kagad ako ng Quantumin guys. Minom na ako agad ng Quantumin Plus. Para ngayon, yung mga nakain natin mga fats, mga mailabas na natin sa system natin, sa katawan natin. Ayun. Kaya lang, hindi ko kailangan pagsabayin ng Quantumin tsaka itong ginger. Hindi kasi parang na ako guys, na-over na ako. Nagsasama kasi yung power nila guys. So, pag nag-ginger na ako, hindi muna ako magka-Quantumin. Siguro sa gabi na lang ako magka-Quantumin bago matulog. Ganoon na lang. Pero yung from akong morning, lunch, dinner, iniinom ko 3 times a day yung Quantumin. Hindi ko muna pinagsasabay. So sa gabi ko na lang talaga siya umiinom bago matulog guys. Ayun. Kaya safe na safe tayo, 'di ba guys? Kahit matulog tayo, naka-Quantumin Plus tayo. Kasi yung kamatis guys, nakain ko. Hindi ko na inaano yung kamatis guys ha. Hindi ko na hinihiwa-hiwa. Kasi dagdag pa sa trabaho yun. Sarap. Sarap talaga guys. Sarap niyan. Masarap. So yung 4 lang, 4 lang inuluto ko guys eh. Nadurog kasi yung iba. Ay, kakain din. Salamat. So try nyo rin ito. Magluto nito guys. Bumili kayo sa SNR. Fisherman na yung tatak niya. Nakita ko na sa inyo yung box kanina. Ang sarap kasi talaga nito. Lalo na ito nga ulam ko pag tag-ulan. Sarap. Tag-ulan, tapos meron akong ternong sopas. O ano dyan. Ang sarap. Tapos Saturday, yun. Umpisa na kami ulit ng biyahe namin ng Saturday. Saturday hanggang Sunday. May pupuntahan kami guys. So pahinga lang kami ng ilang araw dito. Tapos yun na naman, biyahe na naman kami. Magbabiyahe na naman tayo.
Favorite ko talagang kamatis, tomatoes. Bata pa lang ako talaga. Yung kamatis guys, ginagawa kong apple. Kasi yung lola ko, nakikita ko sa lola ko kasi guys, nakikita ko sa lola ko na pag kumakain siya ng kamatis. Tapos tinatanong ko, ay ko, lola, ba't ano yung kinakain mo? Kamatis. Para luminaw yung mata mo, tsaka gumanda yung kutis mo. Yun. Ginaya ko guys, kumain din ako. Kaya siguro guys, ngayon, yung mukha natin guys, kahit wala tayong makeup, hindi tayo sanay mag-makeup ever since eh. Kasi pag once na nagano ako ng makeup, naglagay na ako ng makeup, dyan na yung gagaspang na yung mukha ko. Magkakaroon na ako ng rashes guys. Kaya iniiwasan ko talagang may makeup. Hanggat maaari talagang yung mukha ko talagang sinabon lang. Gano'n, nagsabon lang ako. Wala akong nilagay kahit ano, as in sabon lang. Ganyan lang yung ano sa akin. Sa pawis nga guys, nai-irritate yung mukha ko. Pag napagpapawisa, as in sobrang pawis, nai-irritate talaga yung mukha ko guys. Nagkakaroon ng rashes, gano'n siya kalupit guys, gano'n siyang kaano. Gano'n siya ka-sensitive. Tapos may ginamit ako, di ba? May ginamit ako sa mukha ko. Ang ginamit ko sa mukha ko, guys. Yung hiyang ko naman yung brand na yun. Yung brand na yun, talagang yun na yung ginagamit ko talagang sabon. No, kaya lang, meron akong ginamit na isang sabon nila na as in nakalagay sa phone wash. Yung nauuso ngayon na hindi na siya, liquid na siya. Tapos iaano mo sa mukha mo, ganun. Nakalagay siya sa ganun, guys. Pambihira. Hindi ko hiyang. Grabe, hindi ko hiyang. As in talagang grabe, nagkaroon ako ng tigyawat. As in, hindi ako nagkakaroon talaga ng tigyawat ng ganung karami. Pambihira, talagang as in. Nilabas yung tigyawat ko. Grabe, takot na takot ako. Grabe, sabi ko, ano nangyari dito sa mukha ko? Ba't nagkatigyawat? Akala ko hindi na siya maaalis, guys. Salamat naman at naalis. Noon. Yun. Hindi ko hiyang yung sabon na yun. Pero yung product talaga nila mahusay. Yung ibang product nila. Pero yung pagtanging yun, na nilagay doon sa phone wash, hindi ko hiyang. Grabe, takot na takot ako, guys, no? Isip ako ng isip, grabe, Cetaphil ang bibiling ko sabon nito. Napakamahal ng Cetaphil, guys. Pero sa awa ng Diyos, hindi na Cetaphil yung ginamit ko. Binalik ko doon sa dati kong sabon na brand din nila. Pero, yun talaga yung ginagamit ko. Hindi ko nga malaman, ba't kasi nag-iba-iba pa ako, guys, no? Yun. Buti na lang, guys, nung paggagamit ko na nung dati kong sabon na brand din nila, umayos yung mukha ko, guys. Thank you naman, di ba? Wala nang tigawat. Nakadala na rin siguro guys nung init ng panahon kasi yung mukha ko nga guys hindi pwedeng mabilad sa araw. Ang dupit ng araw, yung pagsigat ng araw, yung pawis na pawis ka, like yung nag-helmet pala ako. Helmet guys, nag-helmet. So yung helmet ko kasi binili guys, sobrang ewan ko ba, ba't ang init ng helmet na yun doon sa loob? Pawis na pawis ako guys talaga doon sa pinaka niya, yung tela niya doon sa loob. As in, hindi pa kami nakakaalis ng bahay pag motor namin, pawis na agad yung mukha ko. No, grabe. Yun, isa pa naging cause ng parang nakulob nga yung mukha ko doon sa helmet. Kaya yun, napagpawisan, kaya yun, tinigyawat ako ng bongga. Grabe. Kasing grabe. Lang tayong kanin. Wala tayong konting kanin na lang. Guys, kumakain na tayo ng marami pag umaga kasi nga yun nga trabaho na yun. Sabi ko nga ngayon hindi ako magtatrabaho, di ba? Pero hindi kailangan guys eh. Kailangan natin magtrabaho guys. Hindi tayo dapat maging tamad.
Tubig muna tayo guys. Mamaya tayo yung quantum. Ay, hindi nga pwede mag-quantum yung tubig lang. Grabe. Tapos lagayan ko ng tubig guys. Ang ganda nito. Nabili ko lang siya sa SM. Ito guys oh. Nilagayan ko ng tubig yan. Ang ganda niyan guys. Ano lang ata to, 80 pesos ang isa. Nabili ko lang sa Japanese store. Parang nasa loob siya ng SM guys eh. Bilihan doon. Parang Daiso. Pero meron siyang pwesto doon guys. Nabili ko siya. Ang ganda. 4 yung binili kong ganito. 4 na ganyan. Pot cooler. Yeah, 4 na ganito. Ito. Ang ganda niya guys. Ang pag gumagawa ko ng yelo. Yun. Ito yung pansaling ko doon sa gawaan ng yelo. So yun, malapit na tayong mabusog kasi uminom tayo ng tubig. So konti na lang. Busog na tayo. Tapos maya maya, work na agad. Dami kong gagawin pa. Ewan ko ba, parang wala akong ano guys. Yung pinaka ano ko lang, dito. Ang pinakapahinga ko lang guys pag nag-ano kami guys, papamassage kami sa Vibes guys. Yun yung pinaka-totaling pahinga ko ng 2 oras ganun. Oo, pag nag-vibes kami, nagmo-mall kami, yun yung pinaka-pahinga ko lang guys. Tapos no pag uwi, yun ulit. Trabaho ulit guys. Pero 'di ba, nagtatrabaho naman tayo, pero iniingatan din naman natin yung health natin. Hindi yung magtatrabaho tayo tapos 'di ba, wala tayong iniinom ng mga magaganda sa katawan natin. Ako, yun yung nakakatakot, guys. So yun ang wag niyong gagawin. Yung trabaho kayo ng trabaho pero wala kayong iniinom na masustansya. 'Di ba? Hindi niyo alam yung quantumin. Hindi niyo alam yung Percy, hindi niyo alam yung mga ano, 'di ba? Wala kayong time para mag-research, 'di ba, ng mga pampalakas. Dapat meron tayo nun. 'Di ba meron ng vlogger, 'di ba? Na namatay. Ilan na yung vlogger na namatay na puro sa pagba-vlog, 'di ba? Puro sa puya, tapos yung kinakain nila hindi ba masustansya, guys, as in. Tapos yun nga puyat, 'di ba? Stress do sa trabaho. Syempre, editor editor pala yun, hindi pala vlogger. Editor pala yung namatay. Tapos nagkaroon siya ng cancer. Ang daming kong kilalang ganun guys, na nagkaroon ng cancer sa sobrang sipag nila, sobrang pagtatrabaho nila. Yung sarili nilang kalusugan guys, hindi na nila pinoprotektahan. Bri mo, sobrang karir nga, ang boom ng karir nila, pucha, in the end, parang gumuho ang buhay nila guys eh. Gumuho yung buhay nila na sobrang successful mo nga, di ba? Ang dami mong pera, successful ka, kilalang kilala ka ng lahat ng tao, pero pag isang iglap, tinamaan siya ng sakit. Yun ang nakakalungkot, no? Kasi pag once sa tinamaan ka na ng sakit, wala na. Paano mo ba maano yung sarili mo? So, habang hindi ko na mabilang guys, lahat ng mga mother ng kaibigan ko nagka-cancer. Dahil isa pa yun. Dahil sobrang hardworking din talaga nung nanay niya. Ang dami niyang na-achieve. Ganun, parang biglang gumuho yung buhay niya guys nung nagkaroon siya ng cancer. As in, ngayon patay na siya guys. No, nagka-cancer siya September na natuklasan nila. December 25 siya namatay. December 25 siya namatay. Grabe, ilang buwan lang. Marami rin ako, meron din akong kamag-anak na merong cancer. Sobrang bata pa. As in guys, nakakalungkot yung part na yun na baka bata pa noon guys nung nagkaroon ng cancer. Yun na nga. Kailangan niya ng magpaka-chemotherapy. Ayun na tayo in-advise ng doktor. Pero yun nga, lagi kong pinagdadasal yun. Dahil kasi napakasipag din talaga nun.
As in, ano siya, sa isang sikat na network, nagtatrabaho. Yun, lagi lang natin pinagdadasal na sana malagpasan niya. Pero kung ano yun talagang, di ba, kalooban ng Diyos para sa buhay niya, wala tayong magagawa dun. Di ba? Dahil hindi naman natin talaga hawak yung buhay natin, di ba? Kaya yun nga, hanggat na dito tayo sa mundo, buhay pa tayo, may mga chances pa tayo na magbago, na gawin ng tama, di ba? Tapos mas piliin natin yung gumawa ng tama kaysa yung gumawa tayo ng mali, no? Na nawawalan na tayo ng takot sa Diyos. Nawawalan na tayo ng relasyon sa Diyos. Kinatatamaran na natin magbasa ng Bible. Kinatamaran na natin magdasal. Dahil sa sobrang busy na nyo sa mundo nyo. Sa sobrang busy nyo na wala na kayong nasa isip. Kundi yung, alam mo yun, yung puros pagkakaperahan na lang. Kasi parang ngayon ng tao ngayon, as in nakapokus sila guys lahat sa pagkakaroon ng malaking pera. Para nga, di ba, na yun, pag nagkaroon sila ng malaking pera, makakapag-travel sila, kung saan sila makakapag-travel. Pero, ano yun? Di ba, paano ka makakapag-travel, di ba, kung nagkasakit ka na, malapit ka nang mamatay? Di ba, paano ba bang magagawa yun? Dapat mag-gain tayo, guys, no, ng, sa Diyos, hindi doon sa makamunduhan na iniisip natin na para lang mapasaya natin yung sarili natin, di ba? Ganun yun. So, yun lang yung mga kwento ko guys na bigla ako naalala kasi yung kamag-anak ko na yun na merong cancer at saka yung nanay ng kaibigan kong may cancer at yung kaibigan ko na best friend ko na meron din siyang best friend na pumanaw din sa cancer guys. Oo, sobrang bilis guys, sobrang bilis ng buhay. As in talagang binigyan lang siya ng guys. Napasama pa kasi sa cancer survivor siya. So 1 year nakayanan niya. Tapos may ginawa siya sa sarili niya guys na nakaapekto talaga dun sa cancer niya na mas nag-trigger yung cancer niya. Tapos nagkaroon pa siya ng sakit sa kidney. Parang gano'n, apektuhan na rin yung kidney niya. Sa kidney niya, gano'n. So hindi na rin niya kinaya talaga as in. Tapos naninilaw na siya guys, naninilaw na. As in fighter pa rin. Tapos one day, yun nga yung best friend ko kasi best friend din niya kasi yun. Tapos, one day na nga, yun na nga, tumawag na nga na, yun na, hindi niya na kinaya. As in yun na, natuluyan na siya. Yun. Alam mo, sobrang dami rin pinagdaanan ng mga yun. No, yung taong yun. As in talaga, pero mo nag-asawa nga siya ulit. Tapos yung naging asawa niya, hindi siya inalagaan guys. Sobrang nagdala ng stress sa kanya. Kaya lalo yun, doon siya Kasi nga sobrang puyat niya sa trabaho. Tapos na-stress pa siya na-stress doon sa naging asawa niyang pangalawa. Yun, no. Tsaka iwasan natin yung mga stress sa buhay. Dahil kasi yung stress talaga, walang magagawa yan na mabuti sa atin. No? Pag once na stress tayo na lumayo doon sa mga taong nakakapagpa-stress sa atin at ipagdasal na lang natin sila. 'Di ba? Na sana tumigil na sila, 'di ba? Doon sa mga ginagawa nila. Tayo na lang yung lumayo. Kung ayaw nila tayong layuan, tayo lumayo doon sa mga taong 'yun, no? Yun lang yung mabibigay kong advice ngayon ni Lola Basyang. So, kumakain ako, bigla na lang lumabas si Lola Basyang. Ang bira, bigla na lang sumasanib sa akin si Lola Basyang, ba't ganun, di ba? So, yun na nga guys, yun na yung huli kong kwento. Ito na yung tapos na nga tayong kumain, so busog na tayo. So, pahinga lang tayo ng konti, balik na tayo sa trabaho natin, pahinga. Linis-linis lang ng konti, di ba? So, yun na nga guys. So, salamat ulit guys sa mga patuloy na nanonood sa akin dito sa channel ko ni Amora Vlog na Patay Gutom ni Lola Basyang. Yan na nga guys. So, thank you ulit. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo. Huwag na kayo magdalawang isip. Babu!